Kumusta sa mga tagapakinig? Welcome sa Kwentong Eerie. Huminga na ng malalim dahil sisimulan ko na ang una nating kwento. Naalala ko nung ika-8 grado ako. Nagtetest kami noon sa science. Hindi ko masyado alam ang mga sagot kasi di ako nag-review kaya lingon lang ako ng lingon sa paligid ng room. Si ma'am naman paikot-ikot tinitignan kung may mga nangongopya. At one point, napansin niya na di ako nagsasagot kaya sabi niya na hindi siguro ako nag-aral. Nung andun si ma'am sa may likod ng room, iikot sana siya nang bigla kong nakita yung buhok niya na biglang lumipad pataas. Parang pinalo yung buhok pataas, sabi ni ma'am. Naramdaman niya yun at nung mangyari yun, kinilabutan daw siya. Wala namang tao na malapit sa kanya at walang hangin dahil naka-aircon kami. Sigurado talaga kami na multo lang makakagawa noon. Rumors kasi talaga sa school na may multong bata na malakas mang prank dito sa school ko dati. Di naman nananakit pero minsan sobra na ang pananakot niya. May isa nga ring kwento ng ibang teacher after namin ikwento what happened to our science teacher. Minsan daw, na-late siya kasi ang dami daw gawain. Di niya daw napansin na gabi na kung hindi pa daw siya sinabihan ng school janitor, ilulak na daw ang gate at si ma'am na lang daw ang hinihintay. Sabi ni ma'am, iihi lang daw muna siya. Si sir janitor naman naghintay sa gate. Si ma'am pumunta na sa banyo ng girls. Yung banyo pala, maliit lang siya at yung pinto noon ay palpak ang pagkakagawa. Wala siyang lock at kailangan mo na merong magtulak sa labas para magsara. Kaya kapag may babaeng classmate ako na magbabanyo, nagpapasama talaga ako. Since wala namang tao sa school, umihi si ma'am na bukas ang pinto. Kaso nung naghuhugas na daw siya ng kamay, biglang nagsara ang pinto at nung sinubukan niyang buksan, ayaw magbukas. Mga 10 minuto daw niya na kinakalabog ang pinto. Sinubukan nga daw niya gamitin ang katawan niya pero sarado talaga ang pinto. Buti na lang dumating ang janitor. Pagdating niya, kusang bumukas ang pinto. Nagtaka daw siya bakit ang tagal ni ma'am tapos nung pinuntahan niya, narinig niya daw yung kalabog ng pinto. Inexplain ni ma'am yung nangyari at naniwala naman agad si Manong. Simula daw noon, never nang nagpagabi si ma'am. Workaholic pa naman siya. Nung bata pa lang kami, madalas kami magstay sa province namin sa Bicol. Minsan iniiwan kami ng mga magulang namin ng 1 buwan para magbakasyon. Yung lola ko nag-aalaga sa amin. Siyempre bilang mga bata, masungit siya sa amin, parati kami napapagalitan. Sobrang laki ng lupa ng lola ko doon at sobrang luma na, madami ng pinagdaanan. Yung garden niya sobrang lawak at merong mga parte nga doon na hindi ko mapuntahan dahil kakaiba pakiramdam ko. Yung mismong bahay, meron yun 2nd floor at dun kami natutulog. Kasama ko nga pala kuya ko nung bakasyong yun. Nung malapit na matapos yung 1 buwan, excited ako noon kasi parating na yung mama ko para kunin kami pauwi ng Maynila. Di ako makatulog. Siguro 1:00 na yon, pag-ulong-gulong lang ako sa kama. Pero all of a sudden, meron akong narinig na sobrang lakas na pagaspas ng pakpak. Alam mo yung tunog ng lumipad na manok? Ganong tunog pero sobrang lakas. Pagkatapos noon, biglang meron akong narinig na kalampag sa bubong na parang merong lumapag. Sa gilid lang namin yung bubong at merong bintana. Sobrang takot ko noon at dahan-dahan talaga akong napatago sa ilalim ng bintana. Pakiramdam ko meron sumisilip sa amin ng kuya ko. Nag-aantay na lang ako kung ano ba yung susunod na mangyayari. Ang sarap ng tulog ng kuya ko, ako lang talaga yung nakadinig. Isa lang talaga pumasok sa isip ko noon. Manananggal yon o kung anumang aswang. Hindi pa talaga ako nakadinig ng ganun kalakas ng pagaspas ng pakpak sa mga hayop at sobrang bigat ng tunog niya paglapag sa bubungan. Nakadinig na lang ako ng pagalis nung nilalang na yon. Malabo naman kasi talaga ako maniwala sa manananggal pero sa naranasan ko,
wala na akong ibang pwedeng maging explanation doon. Meron na din nakwento yung pinsan ko na nahuling aswang dito sa probinsya. Kinabukasan di ko na lang kinwento sa kuya at mama ko yung nangyari. Ang hirap naman kasi paniwalaan. Kwento ng kuya ko to. Up to now di pa din ako makapaniwala pero he stands by his story up to this day. Nangyari ito 40 taon na ang nakakaraan. Bumisita sila sa kamag-anak namin sa Tarlac. Kasama niya parents ko at kasama din isang ate ko. They were around 8 to 10 years old nung panahon na yun. Ganung edad na din mga pinsan namin. Nung gabi na, para masaya, naglatag sila doon sa isang kwarto. Isa lang kasi ang kama doon sa kwarto na yun kaya naglatag sila ng banig para tabi-tabi sila magpipinsan. Nagising yung kuya ko in the middle of the night tapos napansin niya nasa ilalim na siya ng kama. Nakatagilid siya nung nagising tapos nung tumihaya siya, merong maputing mukha na nakaibabaw sa kanya. Mga 5 pulgada yung layo sa mukha niya. Tapos pabulong na sabi nung mukha, "Anong ginagawa mo dito?" Sa sobrang takot ng kuya ko, pumikit na lang siya tapos nagpagulong-gulong palayo ng kama. May nagulungan pa nga daw siyang isang pinsan namin. Di naman daw nagising. Nagtalukbong daw siya ng ilang minuto tapos unti-unting sinilip kung nandun pa sa ilalim ng kama, yung kung ano man yon pero wala na daw. Mga halos 1 oras daw bago siya nakatulog ulit. Hindi daw niya kinwento sa mga pinsan namin yung nangyari. Sa ate ko lang and then eventually sa aming magkakapatid. 18 taong gulang ako noong maghiwalay ang mga magulang ko. Dahil naging mapang-abuso ang aking tatay sa aking nanay. Dahil dito, napilitan kaming lumipat ng tirahan at makitira sa bakanteng bahay sa compound ng lola ko. Bali 4 na bahay lahat ang andun sa compound at dikit-dikit lang naman ang mga iyon. 2 bahay sa harap at 2 bahay sa likuran. Ang bahay na iyon ay dating tirahan ng isa ko pang tita at ng pamilya niya hanggang sa nakapagpagawa na sila ng sarili nilang bahay at lumipat sa ibang village. Matagal rin bago natirhan ang bahay na ito, siguro more than 5 taon ding nabakante iyon at naging storage area na lang. Nilinis na yung bahay para matirhan naman naming magkakapatid kasama ang aming nanay. Yung bahay ay isang square na kwarto lang. Meron lang siyang entrance hall na maliit. Tumbok ay isang maliit na storage room at sa right side ay may kurtina lang sa doorway para makapasok sa main room. Pagpasok mo ay medyo madilim dahil iisa lang naman ang bintana. Pagsilip mo doon ay kita mo yung dining room ng naunang bahay. Lagi din naman yung nakasara na kasi nga wala naman tumitira dito. Bago kami tumira doon, meron ng mga kwento na tungkol doon sa bahay sa likuran. Dahil nga sa matagal na walang nakatira dito, siguro pinamugaran na yon ng kung ano-anong mga elemento at multo. Isang kwento na diyan ay pag nasa katabing bahay ka, may maririnig kang umiiyak. Kasi di ba may mga maliliit na bintana sa pagitan ng mga bahay, kaya dinig na dinig mo din pag may tunog doon. Kaya yung kasambahay ng pinsan ko ay biglang mapapatakbo doon dahil nga may nadidinig siyang umiiyak. Pero pagtingin ay sarado naman yung bahay. Minsan naman ay may nakikita daw na white lady sa harapan nung entrance ng bahay. Pero dahil sa bata pa kami noon, pag bumibisita kami sa bahay ni na lola, akala namin ay panakot lang nila tito at tita iyon para di kami maglaro doon. Suspetsa din kasi nila ay may ahas doon dahil nga tambakan na lang siya ng gamit at para di kami magpunta doon ay tinatakot lang nila kami. Ayun na nga at nakalipat na kami. Sa bahay na yun ay sobrang kakaiba talaga sa pakiramdam. Parang malamig, na malungkot. Wala lang kaming choice kaya hindi rin naman kami makakapagreklamo. Ang alam lang namin ay hindi kami matapang pumalagi doon mag-isa mapaaraw man o gabi. Sa iilang insidente na may nagmatapang mag-isa, dunay ito ang nangyari.
Sa pangalawa kong babaeng kapatid na noon ay isang bagong nurse. Isang hapon, natulog siyang mag-isa doon dahil syempre pagod din sa duty. Nagising siya kasi nadinig daw niya yung electric fan na biglang bumagal ang ikot ng LSE. Sinubukan niyang bumangon at gumalaw pero hindi niya magawa. Nagsimula na siyang matakot at magpanik. Nagpalingalinga siya ng tingin kasi nga hindi siya makagalaw at hindi na niya alam ano ang gagawin. Pagtingin niya sa pader, nakakita siya ng isang anino ng tao na nakadagan sa kanya. Kahit anong pagpipiglas niya daw ay hindi siya makagalaw at makasigaw. Nagsimula na siyang magdasal hanggang sa naramdaman na niya na nakakagalaw na siya at kumaripas na lang siya ng takbo palabas ng kwarto. Sa pangatlo kong babaeng kapatid, isang hapon din ay mag-isa siya doon sa kwarto, kausap iyong boyfriend niya sa cellphone. Nakahiga siya patagilid. Sabi ng boyfriend niya, bakit daw may nadidinig siyang ibang tao sa kwarto? Sabi niya, ay siya lang naman mag-isa doon. Sa inis niya dahil akala niya tinatakot siya nito ay binabanan niya yung phone at magpapahinga na lang sana siya. Nang biglang lumamig ang likuran niya at paglingon niya ay may isang batang nakaharap sa kanya tapos tinanong siya ng, kumain ka na ba? Ayun, syempre karipas din siya ng takbo palabas. Sa panglimang kapatid ko naman na lalaki, siguro 12 taong gulang siya noon at matapang na bata siya. Kaya niya pumalagi at matulog mag-isa doon sa kwarto. Minsan, umuwi yung nanay ko at alam niya na nasa bahay na yung kapatid ko galing sa school. Katok daw siya ng katok sa bahay pero hindi binubuksan ng pinto. Sinilip niya sa likurang bintana at nakita niya ang kapatid ko na natutulog. Hindi namin nilock yung bahay kapag maliwanag pa. Kahit anong ingay at kalabog daw ay ayaw magising ng kapatid ko. Kaya nagpanik na lang yung nanay ko at sinira yung pintuan. Ayun at nagising naman niya yung kapatid ko pero sabi ng kapatid ko ay wala daw siyang nadidinig na kahit anong ingay habang tulog siya at hindi siya nag-lock ng pinto. Pag-check nila sa mga pinto ay nakalock yung front door which is ayun nga at sinira na at yung back door na screen door ay nakalock din na masasarado lang mula sa loob ng bahay. Ibig sabihin ay merong nagsarado ng bahay mula sa loob habang tulog ang kapatid ko. At ang nanay ko naman, isang gabi may nadinig siyang mabibigat na yapak sa bubong ng bahay. Gusto niyang silipin kung ano yon kaya lumabas siya sa pintuan sa likuran. Pagtingin niya sa paligid ay wala naman. Pero paglingon niya sa bubong ay doon na sumalubong sa kanya ang dalawang mapupulang mga mata. Eye to eye sila nung hindi mawaring na nilalang. Siguro aniya ay kapre. Ang mommy ko naman ay hindi matatakutin dahil bukas ang third eye niya. Sa susunod ko na lang ikikwento ang iba niyang mga karanasan. Ako naman ay college student noon sa Maynila, kaya bihira lang ako umuwi. Sa personal kong karanasan ay nagigising lang ako sa madaling araw at parang may nakikita akong anino na tumatawid doon sa likuran ng kurtina. Pero pagbibilangin ko naman kaming magkakapatid ay kumpleto naman kaming nakahiga pati ang nanay namin. Nagtatago na lang ako sa ilalim ng kumot hanggang mag-umaga. Pero ayun na nga itong portal house namin sa Pampanga. Lahat na ata ng samut-saring elemento ay nandito na. First time ko bumisita sa bahay ng boyfriend ko. May nakita ako na batang lalaki na nakaupo sa harap ng computer. Siguro 10 taong gulang siya at wala naman mukhang kakaiba sa kanya. Pinati ko pa nga kaso hindi ako pinansin. Lumipas ang ilang buwan, nag-uusap kami ng boyfriend ko. Tinanong ko siya sino pinakabata sa family nila tapos ang sagot niya sa akin na siya ang pinakabata talaga. Ayaw ko maniwala sa simula kaya tinanong ko siya tungkol sa bata na nakita ko noong unang beses ako pumunta sa kanila. Dinescribe ko pa nga na sino yung batang lalaki na maputi nakaupo sa harap ng computer niyo.
Nagulat siya kasi kaparehas din ng sinabi ng mga kakilala niya na nakakita ng multo sa bahay nila. Pero ilang beses na rin ako nakabisita sa kanila after my first visit, kaso di ko na nakita yung bata na yun ulit. Kwento rin sa akin na dating garrison noong panahon ng hapon ng lugar nila. Siguro ayun din dahilan bakit maraming nagmumulto. Meron din silang kasambahay dati na sinapian sa bahay nila. At may pamangkin na bumisita sa kanila at nagkasakit at parang may hindi nakikitang kalaro. Ito naman karanasan ng kumpare ko. Meron silang binili sa isang garage sale, area rug yung binili nila. Then mula nung nabili nila yung basahan, nawawala lagi yung baby girl nilang isang taong gulang pa lang. One time, nakita nila nakatali yung anak nila sa loob ng cabinet. Then minsan naman nakabalot ng kumot yung bata para bang pagbalot sa patay na katawan at hindi makagalaw yung baby sa higpit ng pagkabalot ng kumot. Isang beses nakulong sa bathroom yung bata, di pa naman marunong mag-lock ng door, saka isang taong gulang lang nga, di pa nakakalakad. Then the worst, one day hanap na sila ng hanap doon sa baby, di nila makita. Then nung kukuha ng tubig sa refrigerator yung lola, nakalock yung ref. Binuksan nila yung ref, ayun nakatali yung baby sa loob. Sinugod nila sa ospital kasi hypothermia na yung baby. After that, nagpakonsulta sila sa parish priest nila about evil possession. Nung nagpunta daw yung priest sa bahay nila, bigla na lang daw natumba yung priest. Tapos sabi nung priest may sumuntok daw sa kanya tapos minura siya, boses daw ng lalaki. Sabi daw nung boses, wala daw silang power sa kanya. Then nung nakita nung priest yung basahan, yun na, di na mapakali yung priest. Kasi pagtitingin daw siya doon sa basahan, may nakikita siya na nakatayong lalaki na puro dugo. Ginawa nila, inalis yung basahan dun sa bahay, ibinalik nila dun sa pinagbilihan na garage sale. Tinanong nila kung ano ba history nun, kasama nila yung priest na pumunta. Wala na yung mga nagbenta pero nakausap nila yung mga kapitbahay. Yun palang may-ari nung mga binenta sa garage sale ay satanista tapos nagpakamatay daw. Tapos kaya lumipat ng bahay yung mga kamag-anak nun kasi possessed daw niya yung buong bahay. Ang ginawa nila, sinunog nila yung basahan tapos tinapon yung abo sa ilog. Since then, hindi na ulit nawala yung baby nila. They told me the story kasi sabi ko parang may gusto akong bilhin sa garage sale na malapit dun sa tinitirhan ko. Kaya ayun ang warning nila sa akin na wag daw bibili sa garage sale, baka magaya ako sa kanila. Meron akong kaibigan na si Mark. Way back college, nakisabay ako sa kanya pauwi. While on the way home, kaming dalawa lang nakasakay sa van. Siyempre, the usual, kwentuhan habang nasa biyahe. Since susunduin pa niya girlfriend niya para hindi na ako makaabala ng husto at di na rin siya ma-out of the way, nagpa-drop off ako sa may kanto na mga 5 minuto na lang sa bahay namin. Nung nakababa na ako, around 2 minutes of walking to get to my place, nag-vibrate yung cellphone ko. Nararamdaman ko sa bag ko, and I have this habit of setting my phone on silent and not answering calls kapag nasa labas, mahirap na. Baka manakawan. Pag-uwi ko naman, hindi pa ako nakaakyat sa kwarto ko para magpalit. Sakto nagri-ring landline namin. Sinagot naman ng kasambahay namin at sabi na tumawag si Mark. Ito yung pag-uusap namin. Pare, kanina pa ako tumatawag, ayaw mo sagutin. Ah, yun ba? Naglalakad pa kasi ko sa kalsada tsaka naka-silent ako kanina. Kaya di ko rin napansin na tumatawag ka pala. Bakit? Kinabahan ako sa'yo, ayaw mo kasi sagutin eh. Andito na naman ako sa bahay eh. Bakit? Ano ba yun? Pare, buti na lang nakausap na kita kasi given na hindi mo pa rin sinagot, tawag ko bibuelta na ako para bumalik at sundan ka na sa inyo. Bakit nga? Ano ba yun? Pare, siguro mga lagpas 2 minuto from the time na nakababa ka na.
Nakita pa kita dito sa kotse, nakasakay ka pa din. From my peripheral, alam ko ikaw yun kasi katawan pati suot, ikaw na ikaw. Nagsalita pa nga ako until na-realize ko, nakababa ka na pala. Nung saktong titignan ko na ng face to face, nawala bigla. Gutom ka lang bro. Pero sa totoo lang, kinilabutan na ako sa sinabi niya. Kaya nga sa bahay niyo na ako tumawag kasi given na sinabi diyan sa inyo na wala ka pa din tapos ayaw mo pa sagutin cellphone mo, talagang babalikan na kita. Iniisip ko noon baka on the spot ka nabangga tapos minumulto mo agad ako eh. Kung may lakad ka pa ngayon, wag mo na ituloy at wag ka na lumabas muna ng bahay. To cut the long story short, nag-research ako tungkol sa doppelganger. Once na may nakakita ng doppelganger mo, masamang pangitain yun sa'yo o kaya kamatayan. 7 taon na ang nakalipas nang mangyari ito at sa awa ng Diyos at sa araw-araw na dasal, wala naman masamang nangyayari sa akin. Ang nanay ko mahilig magdilig ng madaling araw. Kasi ang aming village medyo weird. Kapag madaling araw malakas ang tubig, so dun lang siya nakakapagdilig, hugas ng sasakyan na hindi nahihirapan. So, every 3 a.m. to 4 a.m. Doon niya ginagawa. Medyo malawak yung garden namin, may katapat na bakanting lote na mataas na ang mga damo. At may mga puno na malalaki na matatanda na. Ang mga kapitbahay namin ang hihina ng ilaw sa mga bahay. Hindi pa uso LED lights noon. Puro mga mahihinang wattage na ilaw lang. May poste din na malapit sa bakanting lote na nagsisilbing ilaw. Pero yes, medyo mahina lang din ang ilaw nun. Isang madaling araw, nagdidilig daw siya. FYI, ang nanay ko matapang yan. Well, kaya nga siguro di siya natakot gawin yon despite the environment. Nakaharap siya sa grotto namin, nagdidilig. Yung liwanag na galing sa poste daw parang dumilim. Animo parang tinakpan. At ang sunod niyang nakita anino ng malaking bagay. So, basically yung anino ay nasa harap niya, since ang ilaw at yung bagay na humarang nasa likod niya. Hindi na niya nilingon dahil kinilabutan siya at tumakbo papunta sa loob ng bahay. Guess what? May bonus. Nakita niya ako na naglalakad ng tulog. Nagsasalita sa may sulok ng kusina. Kundi ba naman akong sira na natutulog na lang nananakot pa. Ginising niya tatay ko para i-check ako at yung kung ano nangyari talaga sa labas dahil naiwanan din yung hose na nakabukas sa takot ng nanay ko. So ayun, nagtanong-tanong siya sa mga tao, baka daw kapre na nagkakagusto sa kanya. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento.